Let us open our Bible on Haggai chapter 2, 7 hanggang verse 9. Praise the Lord. And I will shake all nations, and the desire of all nations shall come. And I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The silver is mine, and the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Yes. Pag nakikita ng Diyos na ang mga tao sa sanglibutang ito ay wala na gaanong atensyon sa totoong Diyos at sila po ay nakakalimot na, sila po ay nawawala na ng direksyon, may mga paalaala ang Diyos, yung pagsishake niya, yung pagyayanig niya. I will shake all nations, not only Philippines, not only particular country, but all nations. And the desire of all nations shall come. And I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. So sa pamagitan niyan, isi-shake niya ang sanglibutang ito. Tulad niyang nangyari sa Hollywood. Diyan sa Green Heights, no? Matindi yung nangyari before that na nabalita sa lahat ng mga media or sa FB, kung ano-ano pa man ang mga means of communication, how these people mock and despise God, the creator of the universe. At pinakita, tinapatan din ng Diyos kaagad-agad. Hindi niya na tinagalan. Few days lang, kumilos yung power ng Diyos na nasunog yung most of the residential houses sa lugar na yun. Alam naman natin ang mga updates. So, na-shaken sila. Then, ipinakita ni mga preachers na pumunta doon sa California na humihikayat sa mga tao to come to Jesus, to repent. At nakita naman natin, medyo humuhupa na rin yung pangyayari doon. At ito ay hindi natago. Para ipaalam sa lahat ng bansa, para ipaalam sa buong mundong ito that there is God na kinakailangan must be worship. There is God that must be served by all. There must be God na magliligtas sa mga tao na dapat pakinggan, paniwalaan ng mga tao. Kasi wala na, naliligaw na ng landas ang karamihan ngayon. Marami ng mga tao na nagmamayabang sa kanilang kalayawan, sa kanilang kayamanan, at nagsasalita sila ng mga blasphemous words against heaven, and some of them, walang nangyayari, but tinaon talaga ng Diyos na ayaw niyang palusutin ang mga bagay na yan. Or else people will think that God is not there. Akala nila baka wala na talagang Diyos. Kaya sinishake ng Diyos ang lahat ng mga bansa. And I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. So we could say house, temple, church, but this is the body of human. No, ito yung katawan natin. This is the house of God. Na by this demonstration of the power of God na sinishake niya ang mga tao mag-repent. Ang mga tao maka-realize na nandyan sila sa kasamaan at mapapahamak talaga sila unless they will repent and turn away from their wicked ways. So that people, the glory of God, magkakaroon ng pagkakataon na darating sa buhay po nila. The silver is mine, the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than the former, and the Lord of hosts, and in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Bakit involved dito ang financial?
Sapagkat pag rumarami ang mga worshipers and believers of the true God, they will be going to the church. And if the church is small, how could that church accommodate? Kung ang ministry maliit, malaki ang demand, anong gagawin ng Diyos? Palakihin. To accommodate the believers, to accommodate the people whom God shook na nagrepent, nagturn sa kanilang wicked ways. God is the God of order. Di ba sa buhay natin dito sa Davao Congregation, every time na ipit na tayo sa lugar natin, God will make always a way for us to have larger place. Pag masikip na naman tayo, God will make a way. Because Kanya ang pinansyal eh. God said, gold is mine, silver is mine. Because God knows we need it for the expansion of our ministry. So, lahat, God will provide. God knows what is necessities. Kaya, the glory of this latter house shall be greater than the former, saith the Lord of hosts, and in this place I will give peace, saith the Lord of hosts. So ano talaga ang gusto ng Diyos na maparating sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito? That people might repent, turn away from their wicked ways, and believe the true God, the Creator, and obey His will, obey His voice. Yun talaga. And this is how God bless us, and this is how God will send us and will use us to bless other people. Ito yung paggamit ng Diyos sa atin dahil na-establish sa atin ang obedience dyan sa buhay na Diyos. So, kinakailangan God will expose us. God will send us anywhere of this world. Siya na ang bahala sa lahat. I-shake niya ang mga tao, ipo-provide niya ang lahat ng mga necessities. Magpapadala siya ng mga workers. Lahat-lahat, nasa kamay niya ang lahat na yan. Basta ang ating buhay natin, pinaka-importante, obedient lang tayo sa Diyos. Yan lang talaga ang gusto ng Diyos na ma-establish sa buhay natin. Tingnan mo si Jesus Christ. Bakit pumunta dito si Lord Jesus Christ? Because that He might obey the will of God, and by His obedience, matuto tayong lahat mag-obey sa Diyos para maging righteous tayo. Para maligtas tayo. Para hindi tayo mahatulan sa kapahamakan. At yan yung gusto ng Diyos, ipatuloy. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Obedience, wala nang iba. You want to be a blessing to others? Be obedient. Maging blessing ka sa iba. Matuto rin silang mag-obey sa Diyos para din sila maligtas. Para din sila magkaroon ng access sa totoong Diyos para sa kanilang kapakanan. Tingnan mo si Abraham. He is the model of about faith and obedience to God. Ano ang outcome ng kanyang buhay sa buong mundong ito? Basahin natin. Genesis 22 verse 18. Praise the Lord. And in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Yes. Tingnan mo, in thy seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. So, he is a model. Model siya na maging worthy to be blessed by God. Model siya na dapat siyang paramihin sa mundong ito. Paramihin ang lahi, paramihin ang mga seeds, matawag natin, na obedient dyan sa Diyos para mas marami pa ang maligtas, para mas marami pa ang ma-accept sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Kaya ito ngayon ang buhay natin, no? God transformed our lives. Ginawa niya tayong obedient sa kanyang mga commandments, sa kanyang mga
statutes. Sabihin ko po sa inyo, darating ang panahon. Maraming mga Christians, maraming mga God's believers sa sanglibutang ito. But sometimes if they mislook, no, hindi nila nakikita yung obedience dyan sa Word of God. Sometimes, kaya nga may mga false Christ, kaya nga may mga false teachers, may mga false prophets. Ito yung mga cohorts ng masamang espiritu na magpapanggap ng mga shepherds. But inwardly, they are ravening wolves. So ito na yung tinatawag na having the form of godliness, but denying the power thereof. Professing that they know God. They profess that they know God, but in works they deny Him. Being abominable in every good work, reprobate. See? Kaya itong obedience to God, holiness unto God, napaka-importante ito. And this is how God will establish His covenant to the people na nagkakaroon ng ganitong klase na pamumuhay, faith and obedience to the Word of God. At yan ang laging tinuturo dito sa atin. Praise the Lord. Yan ang laging pinapaalala ng Diyos sa buhay po natin. And this is the reason why God will bring us anywhere of this world to be a blessing to all nations. Para maging blessing ang bawat isa saan mang dako sa sanglibutang ito. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos that God made us to that kind of situation or status, faith and obedience. Basahin natin. Galatians chapter 3 verse 8. Praise the Lord. And the scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preached before the gospel unto Abraham, saying, In thee shall all nations be blessed. See? Napursi na yan sa Diyos. That the so-called Gentiles, that the so-called the heathen, kung tawagin, outside the race of Israel, dadalhin ng Diyos doon yung liwanag. Bibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na makarinig ng kanyang gospel. Bibigyan sila ng pagkakataon na makita nila ang katotohanan na nandyan sa ating Panginoong Hesukristo by His gospel. So, nagsimula siya kay Abraham. Inestablish niya muna yung faith and obedience sa buhay ni Abraham so that Abraham become the father of all nations in faith sa pananampalataya. And we are children of Abraham. Praise the Lord. Because of the so-called faith and obedience to God. And let this multiply. Dapat magrami pa ito. Yung sinabi ng Diyos kay Abraham, I will make thy seed as the stars in heaven, as the sand in the shore. Hindi mo kayang bibilangin. Hindi man ito mangyayari if not unless God will shake the world until their desire will come unto God. Then, ang desire na nila dyan na sa Diyos, siyempre hahanap na sila ng Word of God. Paano ngayon yung ministry na in-establish ng Diyos dito sa mundo can accommodate these people whom He shook, na nagrepent, nag-turn away sa kanilang wicked ways at humahanap na sa Kanya. Wala man niyang ibang pupuntahan. Hindi naman yan magpupunta sa casino. Binago na nga eh. Hindi naman yan pupunta doon sa sabungan. Binago na nga eh. Hindi naman yan pupunta doon sa mga concerts na masanglibutang ito. Binago na nga. Saan na yan pupunta? Hahanap na yan ng church. Hahanap na yan ng temple. Hahanap na yan ng sanctuary. Kaya sabi ng Diyos, gold is mine, silver is mine, and the glory of this temple shall be greater than the former. Meaning to say, siya lahat ang gagawa ng paraan paano niya i-accommodate ang
pagdagsa ng mga liligtasin ng Diyos pagdating ng panahon. Praise the Lord. So, ganun din ang ministry natin. God will do it by Himself, sa sarili niya. Minsan, alala ko yung mga visions na ino-open sa akin ni Brother Ching. Sabi niya sa akin, Pastor Chit, nakita ko kanina, grabing clouds dito sa sanctuary. Kapal ng usok, napakaliwanag po. Hanggang magbaba dyan yung kapal na usok, yung clouds. You know, nandyan ba yan? Panahon pa yan ni Moses. Hanggang panahon ng mga Israelites, hindi nawawala yung clouds na yan na makikita sa loob ng temple, sa loob ng sanctuary. Basahin natin yan. Exodus 40:34 hanggang 35. Praise the Lord. Then a cloud covered the tent of the congregation, and the glory of the Lord filled the tabernacle. And Moses was not able to enter into the tent of the congregation, because the cloud abode thereon, and the glory of the Lord filled the tabernacle. Yes, grabe. Yung clouds na yan, yung presence of God na yan, yung glory ng Diyos na yan, na pinuno niya kahit pa man ang tabernacle. Even the tents of the congregation, puno yan ng grabing kapal ng clouds. So that is how God is dwelling, no, among His people. Sinasamahan sila ng ating Panginoong Diyos. So ganun din sa buhay natin. Kasi itong buhay natin sa kaligtasan, pag-uusapan ng kaligtasan, this can never be gotten by any Bible scholars, by any theological institutions. This could only be done by the Spirit of God, by the truth of God, by the gospel of the Word of God, by our faith and obedience sa Kanyang banal na salita. Kaya, patuloy bibigyan ng Diyos ng pagkakataon ang mundo. Isishake niya ang mundong ito para yung desire nila pupunta sa Diyos, para sila magkaroon ng realization, ma-realize nila ang lahat. Nagkamali sila, nagkasala sila. Basta mag-humble lang sila, hindi sila pabayaan ng ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. So, the presence of God is with us. So, let us remain faithful and obedient to our God. And bahala na ang Diyos. Itong mga prayers natin na ginagawa natin, this can never be nonsense. No? God is listening us. God is working. God is doing His perfect will. Kaya, basa pa, in the book of Kings, anong meron doon? Sige, sa house of the Lord. 1 Kings 8:11. Praise the Lord. So that the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of the Lord. Yan. So the priest could not stand to minister because of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of the Lord. Kaya dito sa ating simbahan, it must be the glory of the Lord must fill this house. It should be the glory of the Lord must fill your life. It must be the glory of the Lord that will be seen in me and to all of us. Itong lahat, every part of our church, puno ito ng glory of the Lord. Yung holiness at ng righteousness ng ating Panginoong Diyos. Mapuno ito by the grace of God, by the power of God. And sino yan? Wala nang iba ang ating Panginoong Hesukristo. Basahin natin. Luke 21:38. So, praise the Lord. And all the people came early in the morning to him in the temple for to hear him. Praise the Lord. Yes. Ang ating Panginoong Hesukristo, He is the one
that must be found in the temple. Kahit wala na siya physically, ginagamit niya lang yung mga tumatayo sa presensya ng kongregasyon. But siya yung nagsasalita. Siya yung lagi nating makikita. Siya yung lagi nating maririnig. So that this temple will be filled with the glory of the Lord. Naalala ninyo? Nung pumunta si Lord Jesus Christ dito, anong description na hinayag sa Kanya? Full of grace. Full of the glory of God. Yan lagi ang mahayag sa mundong ito. Yan ang i-pray natin ngayong gabing ito. God will continue to call more souls unto Him. God will shake all nations so that their desire will come unto the Lord. Imbis mapuno ang mga pub houses, disco places, yung mga makasalanang lugar, imbis yan ang mapuno, mababakantiyan. Ang mapupuno yung mga churches na nagdadala ng totoong salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Yan ang ating idalangin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Kasi talagang ini-establish lang ng Diyos sa ating yung faith and obedience. And by this, all nations will be blessed by using us. Paggamit ng Diyos sa buhay po natin. Tingnan mo, yun ang usual pinupuntahan ni Lord Jesus, ang temple. Doon siya nagtuturo. Basahin natin yan. John 8:1 and 2. Praise the Lord. Jesus went unto the Mount of Olives, and early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him, and he sat down and taught them. Yes. So dito mahahayag yung katuruan ng Diyos. No? Dito mahahayag yung katuwiran ng Diyos, yung kabanalan ng Diyos. Kaya ang mga tao, darating ang panahon, yung desire nila, pupunta na sa Diyos. Pupunta na sa Panginoong Diyos. Kasi talagang mauuga talaga sila, masishaken talaga sila sa gagawin ng ating Panginoong Diyos. That is not uneasy. Tingnan mo yung habang nire-report yung sunog dyan sa LA. Ang wind ang naghahatid sa apoy doon sa mga bahay. The strong wind bringing fire na hindi kayang ma-extinguish ng anumang, gamit na sila ng helicopter, gamit na sila ng eroplano para mag-extinguish, ay hindi kaya. Sino lang makapatay niyan? Ang Diyos din. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then when I hear from heaven, I will forgive their sin, and will heal the land. Kaya niyang patayin yung apoy na nagtutok ng maraming mga bahay. Kaya, therefore, sa buhay natin, let's pray. By Friday, madaling araw, mag-proceed ako sa Cagayan de Oro. No? And I asked Sister Emma to handle the Friday night service. And I supposed to go to Samal for the inauguration sa 3rd gas station ni Brother Gigi. Kaso, namatay na kinuha na ni Lord Jesus si Brother Jim Roa, at ang libing na naka-schedule is Sabado. Sabado rin yung schedule doon sa Samal. Sabi ko, Jay, mag-split tayo. Ikaw mag-handle sa inauguration, ako naman na magpunta sa Cagayan de Oro. Praise the Lord. So, i-pray ninyo yung aming protection. Then, I ask the favor of Brother John Traso to drive. Kasi si RJ man sana maasahan ko mag-drive, kaso may schedule sa Samal Island. Let's commit everything unto the Lord. No? I-pray natin itong, pag ang Diyos na ang kikilos, walang sino mang makakapigil. At huwag tayong mabahala sa ating mga financial necessities. God said,
Gold is mine. Silver is mine. Yung itatayo natin dyan na big church to accommodate the volume of our members that usually, year after year, magsi-celebrate together with us sa ating Foundation Day anniversary. God will provide. Praise the Lord. Ipo-provide yan ng ating Panginoong Hesukristo. And this is how it is being arranged, itong mensahe ngayon. Basta merong demand na yung mga kaluluwa ng mga tao pupunta na sa Kanya, and they will be seeking for the temple of God, for the sanctuary. God said, I will change the sanctuary. The former glory, papalitan ko yan. And I will make greater glory. Ibig sabihin yan, i-improve niya, i-enlarge niya. Kasi ang Diyos is very accommodating. He can accommodate all population of the world if in case they believe God up in heaven. Kaya niyang i-accommodate. Napakadakila ng Diyos, napakayaman po ng Diyos. Praise the Lord. Kaya gusto ng ating Panginoong Hesukristo, let us always remember His covenant. Let us always remember His words. Let us claim all His words dito. Sundan lang natin ang sundan yan. Heaven and earth may fail, but His word will never fail. Pag ang word of God ang ating pinapollow through, that is God Himself. Hindi tayo magkakaproblema sa buhay po natin. So anong makikita ng Diyos dito sa loob ng sanctuary? Basahin natin. John 1:14. Praise the Lord. And the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yan. Full of grace and truth. Anong grace? Blessings. Anong grace? Favor. Anong grace? Salvation. Anong grace? Protection. Lahat ng mga matatawag nating kailangan ng tao, temporal and eternal, dito natin makakamit sa loob ng simbahan because Jesus is here. Full of grace and truth. Ang katotohanan ng Diyos ang magbali sa kasunlingan ng dyablo para ang mga tao hindi magising na full of regrets. Hindi magising ng morning na walang kamuhang-muhang. All promises are false kay Satanas. Pero yung truth ng Diyos, all promises of God are true and faithful. Lahat yan. Hindi ka mabibigo. Kaya yung there was a message here nung isang devotional, the expectation of the righteous shall not be cut off, but the expectation of the wicked shall fail. Bakit? Ang expectation ng wicked shall fail because they believe Satan rather than God. Pakya sila. Tawanan lang sila ng dyablo after they have all the failures. Pero kung maniwala ka sa totoong Diyos, tunay na Diyos, na lumalang sa langit at sa lupa, na makikita lamang natin kay Jesus Christ, then your hope shall not be cut off. The temporal things, it will be given. The eternal things will be given. Walang failure. No regrets at all. Kaya the expectation of the righteous, because you believe God, you obey God, therefore you are righteous. Your expectation shall not be cut off. Hindi yan mabibigo. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Diyan na kay Lord Jesus natin lahat makikita. Basahin natin. Colossians 2:9 and 10. Praise the Lord. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily, and ye are complete in Him, which is the head of all principality and power. Yan. Tingnan mo.
Diyan nakapaloob sa kanya ang kapunuan ng pagka-Diyos. Ha? For in Him dwelleth all the fullness of Godhead bodily. And ye are complete in Him, which is the head of all principalities and power. All advantages are already in us, as long as He is with us. Lahat ng advantages nandito na po sa atin. Praise the Lord. So natupad na yung pahayag ni Jesus na unti-unti ko nang kukunin yung aking mga anak. Meron pang isa na pinakita sa vision. Di ba? Ang pinapakita, sinasanctify si Sister Raquel Bayer, nilibing ata kahapon. Ministered by Pastor Tam in Palawan. Tapos si Brother Jim Roa, sanctified na siya. Kinuha na rin siya. Itong ikatlo, si Brother Digul na naman. So let's pray for Brother Digul. Praise the Lord. Makahanda siya, maka-endure siya. Nasa pangawaan na siya ngayon. Kaya itong lahat, huwag tayong mabahala. Anyway, kung gagamitin pa tayo ni Lord Jesus, kung hindi pa natin panahon, kahit ano pang mangyari, bubuhayin pa tayo ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, be a so-called useful vessel of God. And always pray to God, Lord, gamitin mo pa ako. As thou wilt be done, yung kalooban mo ang matutupad. Kaya ang ating Panginoong Kristo, diyan nakapaloob na sa Kanya ang kabuuan ng pagka-Diyos. Kaya siya ang dapat nating i-spread. No? Siya ang dapat nating ihayag sa buong mundong ito. Last verse, Colossians 1:19. Praise the Lord. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Yes, it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Kasi galing pa rin yan sa Kanya. Siya pa rin yan. Hindi man yan niya magagawa not unless He must transform to a human being. Yan na ang ating Panginoong Hesukristo. God is with us. Kaya huwag niyong kalimutan. Isalin ninyo sa prayer kasi by February, merong mga anniversaries kaming pupuntahan. Zamboanga City, Dipolog City, and Sabah, Malaysia. So, include this in your prayers. Praise the Lord. At lahat ng mga gawin natin for the alam mo, ang bilis lang. Nasa kalahati na tayo ng buwan ng January. Katatapos lang natin nag-New Year's service. Di ba? Katatapos lang natin mag-Holy Communion. And now we are in the middle of the month of January. Pagkabukas nito, kung sa road pa yan, pagdating mo doon sa peak, yan na yung Pitsa 15. Pag lampas mo, the following day, mabilis na yan magbaba. Kasi papunta na naman yan sa katapusan ng buwan. February na naman. See, ang bilis lang. Malapit na naman ang June 15. Let us pray all these things. Praise the Lord. At ano man ang will ng Diyos sa buong mundong ito, let us always say, here I am, Lord. Use me. Here I am, Lord Jesus. Send me. Here I am, Lord Jesus. Make me as part of your ministry. Yan ang i-pray natin. Nangangailangan ng Diyos ng workers, nangangailangan ang Diyos na ipapadala niya, nangangailangan ang Diyos to save the entire humanity. Kailangan talaga marami siyang ipapadala. Habang isi-shake ng Diyos ang buong mundong ito, i-bless niya ang work of the ministry. Kasi ang mga tao, sila na ang hahanap, sila na ang kakatok, sila na
ang magre-repent, sila nakusa na nila yan. So all we have to do is to feed their souls. All we have to do is to show the newness of life, yung bagong buhay natin. Hindi kaya ang mga tao nag-repent, tapos ang buhay nila, wala, makamundo pa rin. Ang buhay nila, halfway, kanta ng gospel songs, kanta din ng worldly songs. There is no such half Christian na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga kung basahin natin ang Biblia, Jesus is very careful about the teachers, prophets, because there are so-called false prophets and false teachers. Yung pala mga cohorts lang na masamang espiritu. Kung maraming sa sanglibutang ito matatawag nating false recruiters at maraming na fake at wala silang ibang objective para lang mangloko at para lang mapirahan ang mga tao. And with all their matatamis na mga promises are all false or falsehood. Kawawa yung mga tao. So ganun din. Si Jesus Christ ang ating ihayag. At anong tinuro ni Jesus Christ sa atin? Faith and obedience sa kanyang banal na salita. Ito yung ating ipakita sa buong mundo. Praise the Lord na walang bahagi ang dyablo sa buhay po natin. Walang bahagi. Pure. Kailangan tayo. So, mahalaga yung buhay natin to be exposed. Mahalaga yung buhay natin to be sent by our Lord Jesus Christ. Kaya pray lang tayo ng pray. Si Jesus ang gagawa ng lahat na ito. Basta, make your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is our reasonable service. So let's pray for lahat sa mga nasa unahan natin ng mga events na coming na darating. I-commit na natin yan lahat kay Lord Jesus Christ para everything will be done smoothly and successfully. For without Him, we can do nothing. So nakarely ang ating hope, ang ating expectation sa Kanya, and faith and obedience must be always makita sa buhay natin, then yung kapangyarihan ng Diyos, siya na yung gagawa. I will shake all nations, the desires of all nations shall come. I will fill this house with glory, saith the Lord of hosts. The silver is mine, the gold is mine, saith the Lord of hosts. The glory of this latter house shall be greater than of the former, saith the Lord of hosts. And in this place will I give peace, saith the Lord of hosts. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.